Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So next is adapt rule of 72. So ito yung favorite ng kuya ko nung tinuruan ko siya sa financial kasi ito yung paano ba magtrabaho yung pera. So kasi ang alam ko lang dati yan, mag-save lang ako sa bangko tapos pinakamaganda ko ng savings yung time deposit. Pero sabi ko maliit pa rin parang nasa 1% to 2%, maliit lang naman yung pera ko. So maliit lang kinikita niya. So dito ko nalaman sa IMG yung may rule of 72 pala na pag dinivide mo yung sa 72 yung rate kung magkano kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. So magsasample tayo. Kung 72 divide by 1% yung kinikita ng pera mo sa savings, no? 72 years pa siya bago dumoble. Kaya kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 kang investment, dahil 1% lang kinikita ng pera niya, antayin mo pa yung 72 years bago siya magdoble dahil sa interest ng pera mo. So medyo mabagal po, no? Kaya napakamot talaga yung sample natin dito, no? So ganyan ako noong 2012. Kaya sabi ko, ba't may mayaman, no? Sabi ko, I'm sure may pinaglalagyan tong mga to kaya natutunan ko yan sa IMG, no? Kung saan. So ito pala, no? Meron palang 4%, meron palang 12%. So kung i-compare mo dito, no, dalawang magkaibigan, pareho naman sila naglagay at the age of 29, 100,000 one-time investment. Hinayaan nila. So dahil tong una sa 4% naglagay, 400,000 lang. Pero yung naglagay sa 12%, ilang beses nag-compound yung pera niya, mas mabilis every 6 years, kaya naging 6.4 million. 'Di ba? So ang laki ng difference. Kaya yung mga mayayaman, nagtatalo po yan sa percentage ng pinaglalagyan nila ng pera kahit na maliit yan. Kasi alam nila yung effect over time. Kaya nga sabi, yung 6 million na difference, no? Yung 400,000 minus 6.4, 6 million ang difference niyan So sabi niyan, ito yung talagang tinandaan ko rin 6 million is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 annually or 25,000 a month. So ito yung tinatawag na money working for you, para kami empleyado, no, na kumikita ng interest yung pera mo. Okay? So hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para kumita, may kasama ka, may kakampi ka yung pera. Okay? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. So, ganito po ako dati. Overtime naman ako na overtime. Na-promote naman ako sa trabaho, naging manager pa ako sa finance. Pero dahil hindi nga ako nag-aaral dati sa investment, sa personal finance, sa financial coaching na kagaya na ring session na to, so talagang puro trabaho ka lang, masipag ka naman, di ka umaasenso, di ba? So, ito yung maganda. Sa IMG, tinuturuan tayo kasi people who understand how money works, they let money work for them. No? So, maganda kasi alam mo na may kikitain yung pera mo pag nagtanim ka. No? Lalo na kung napatagal mo na yun ng 5 years, 10 years, 15 years, nagko-compound siya. So, growing wealth through investment. Ito, no? Savings, no? Ang tawag sa atin, pag nagsisave tayo, masipag din po ako mag-save dati. Depositor ka, no? So, may isang klase, investor. So, saan gusto natin? Kasi ang depositor, ang agreement nyo ng bangko, bibigyan ka ng 1% or less na kita sa pera mo. So, ini-invest din yan ng bangko sa government securities, mga projects po ng government, no, commercial papers, stocks and equity sa mga top corporations, other paper assets. So pag kumita sila ng 12%, ang ibabalik nila sa iyo 1% lang or less. Pero pag ikaw na diretsong investor, like sa mutual fund investment, no, naglagay ka dito sa investment sa mutual fund, kung kumita yan ng 12%, ini-invest din naman yan dito, no, kung saan nag-i-invest yung bank, diretso, pag kumita ng 12%, diretso sa iyo yung 12%. No? So, anong gusto natin? 1 or 12? Paki-type nga po 1 pag dito tayo. Or 12. Kasi yung kaklase ko, no, sabi niya, naku, dito na lang ako sa bangko, mas secure. 'Di ba? So, sigurado talaga yan. Siguradong lugi ka over time. No?
So, next is, ayan, no, yung abundance formula. Tingnan natin. So, yung abundance formula, meron tayong susundan para hindi tayo talaga, pag sinunod natin to, hindi tayo talaga mababaon sa utang or mamomroblema sa pera. So, kasi ganito, no, yung nangyayari, kaya nagiging broke tayo or negative yung ating pera, no? Pagka-receive ng income natin, gastos lahat, no? So, bahala na kung may maipon. Actually, nung pabalik kami sa Pilipinas, no, nung bumalik kami nung gabi ng Monday, no? So, daming dala ng mga Pinoy, nag-shopping talaga sila. Ang daming nag-excess sa baggage kasi ang daming shinapping, 'di ba? So, parang sabi ko, talagang ano, no, pagka may chance tayo mag-shopping, shopping talaga, hindi na kailangan ituro 'yan, eh. No, ang hindi natin inaaral, paano ako magse-save, paano ko ididisiplina yung sarili ko, no? So, if you spend everything you make, then you end up broke. Tama naman, 'di ba? Kahit na 100,000 pa yung sweldo mo, 100,000 din yung gastos mo, eh zero ka pa rin. Talo ka nung kumikita lang ng 20,000, makakapagtabi ng 1,000 kada buwan, 'di ba? Kasi sabi nga ni Warren Buffett pa rin, no? Isa sa mga talagang mayayaman, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So, unahin mo yung savings mo. Kaya nga ang formula natin sa abundance formula, so pagka-receive ng income, no, unahin muna natin yung tithes natin. Ito yung nakakalimutan, no? Yung iba nagsisave lang, nakakalimutan din yung tithes. So, pag gusto talaga natin mag-prosper, no, meron tayong 10% tithes or binibigay na donation sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. So, ako, no, ang advice ko sa mga hindi pa nagta-tithes or nakasanayan, i-try nyo siya kasi hindi lang yan about sa pera. Pwedeng ma-bless ka sa health. Pwedeng hindi lang siya babalik ng physical, no? Madedetach ka pa sa pera. Okay? And 20% at least iniipon mo. Ito yung para sa future ng family. Kapag kasi nag-iipon ka, hindi mo na-deprive yung pamilya mo, eh. Para sa future yan ng family mo, eh. 'Di ba? So actually, pasasalamatan ka pa ng anak mo pag alam niya, pag kolehiyo niya, napaghanda mo yung pang-college niya. 'Di ba? Kaysa uutangin mo siya. 'Di ba? So, 70% yung matitira yan yung pagkakasyahin natin sa ating mga gastos. So, may mga pilosopo pa rin, no? Paano yan? Ang liit lang na ipon ko. Eh, di taasan po natin yung income natin, no? So, it's not how much money you make that makes you wealthy. It's how much you keep and what you do with it that matters. So, ibig sabihin po, yung mga mayayaman, kaya mayaman sila, yung cash flow nila, malaki, yung income nila malaki. Ngayon, hindi nila ginagastos lahat. Pinapaikot po nila yung natitira para maging asset. So, nagko-compound na naman, nagpo-produce na naman ng income. Kagaya ng negosyo, investment. Yan po yung tinuturo din sa atin sa IMB.